Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong June 29. And for today, ating pag-uusapan kung may kilala ka bang imposible mong makasundo. Meron ka bang tao na kapag iniisip mo pa lang siya, tumataas na yung dugo mo, nagkakaroon ka na ng galit sa puso? To the point na kapag tinanong ka kung meron bang possibility na mag-reconcile sa taong yun, sasabihin mo, wala. Hindi, galit ako sa kanya. Always and forever. Well, dapat meron po tayong mediator pagdating sa ganito. Kasi, I for one believe that no such thing exists. Because, tayong mga tao, na napakalaki ng kasalanan kay God, na tayong patuloy na sumusuway sa utos niya, bumalik yung connection natin dun kay God. Bakit? Dahil kay Jesus. Dahil si Jesus yung nagsilbing mediator sa ating mga makasalanan at kay God. So, kung yung Panginoon nga natin ay naging mediator, tayo din. Kaya din natin tong gawin. Na kapag may nakita tayong dalawang nag-aalitan na sa tingin nila hindi na sila kayang magkasundo pa, let us show them the love of the Lord and let the Holy Spirit guide us so that we can mediate both of them for them to reconcile. Just as how Jesus became the mediator for our relationship with God. That is our topic for today, no? Mediator, na makikita natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 5 na nagsasabing, "For there is one God and one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus." Sa Tagalog, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Glory to God. Dahil kay Jesus, dahil sa kanyang sacrifice, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, nabalik tayo sa God's presence, to God's love, na kung saan na-separate tayo dahil sa ginawa ni Adan. Na pagsuway, pagkain ng forbidden fruit, we became so distant. But Jesus was there for us. Jesus being the one and only mediator, the ultimate peacekeeper, and the ultimate peacemaker, did his due diligence so that we will once again be reunited with God. And yung Panginoon natin na si Jesus, He tells us to do the same, but for people, but for mankind to mankind. Jesus calls us to be peacemakers for our fellow men. Kapag nakikita mo na yung dalawang tao nag-aaway, mediate between the two of them. Alamin mo yung sitwasyon. Gamitin mo yung Word of God, the wisdom imparted to you by our Bible, para gawan mo ng paraan or itulak mo sila sa solution ng problema nila. Ako po, naniniwala ako na yung Biblia ay nagtataglay ng napakagandang kaalaman. Na kapag tayo'y nagnilay sa bawat salita na nakapaloob sa Biblia, all of our problems can be solved and explained biblically. So, let us proclaim Jesus as our sole mediator. Na siya lamang po ang tanging makakapagpabalik sa ating connection kay God. Wala nang iba. Walang ibang tao na makakapagpalapit sa iyo sa Panginoon bukod kay Jesus. And with that, we should promote peace and reconciliation. Jesus led by example. Therefore, we need to follow. He did his best. He did his part for us to reconcile with God. Therefore, we
must do the same with our fellow people. Let us pray for our own Christians, for our own brethren. Yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.